Yung pong mensahe ng ating pastor ay, naalala ko pa yung kanyang series lesson, yung Anatomy of Sadness. Tapos pagkatapos nun, siyempre hindi laging malungkot. Ngayon naman ay Anatomy of Happiness. Pero ngayong umaga ay halos kasunod itong aking mensahe na napili, binigay sa akin ng Panginoon. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Pilipos, chapter 4. Philippians chapter 4. Okay, meron lang pong 5 bagay. Ano po? Maiksi lang. Mga 2 oras lang tayo dito. Okay ba sa inyo? Okay, sabi niyo yan ha? Okay. So, ibig sabihin, dito po, sa buhay po ng mga mananampalataya, ay itong mensahe ngayong umaga ay halos kasunod dun sa Anatomy of Happiness. Kasi ang pamagat ng aking mensahe, Reasons to Rejoice. Masaya, no? Kayo ba ay masaya? Okay, tama. Dahil kasi sabi ni Haring David doon sa Psalms 122 verse 1, sabi niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kaya tayo ay nandito sa simbahan, sa bahay ng Panginoon. Dapat masaya. Makita ko ba yung inyong mga smile, yung mga gandang ngipin dyan? Akala ko kayo masaya. Pero bakit parang malungkot? Reasons to rejoice. Alam niyo si Apostol Pablo at si Paul at Silas, nung nakakulong doon sa, nung sila, pinahuli sila ng mga tao. Pero napakalungkot, pinagpapalo sila, pinalo, ginapos, at ikinulong sa kaloob-looban, nilagyan pa ng mga tanikalang sobra-sobrang bigat. Di ba? Sa atin yun, siguro, napakalungkot. Siguro, talagang buti pa, hindi na ako naging Kristyano, sabihin siguro, no? Sobra. Pero, kahit na po sila ay nakakulong sa kaloob-looban at bantay sarado ng mga bagwardya, pero, anong ginawa? Umawit pa rin ng himno at salmo. Di ba? Masaya pa rin sila. Kahit nakakulong na. Tayo, simpleng-simple lang yung mga problema natin. Pero malungkot. Nakakalungkot minsan. Tapos nakasimangot pa kayo. Pumunta ka nandito kayo sa simbahan. Nakasimangot pa. No. Hello? Yan. May nakakangiti na ako nakikita. Gaganda ng mga nakakangiti. Dapat lagi tayo naka-smile kasi yan po ay isa sa mga kailangan sa buhay para humaba ang buhay. Okay. Reasons to rejoice. Bakit? Mga dahilan. 5 bagay na dahilan kung bakit tayo dapat maging masaya. Dito sa Philippians chapter 4, number 1. Okay, chapter 4, verse 4. Sabi po dyan, mga galak kayong lagi. Muli kong sasabihin, mga galak kayong lagi. Dapat tayo ay masaya. Buhat ng tayo maligtas sa malipat papuntang langit. Kasi tayo ay papuntang impyerno lahat. Lahat ng tao pupunta sa impyerno. Pero dapat masaya na. Ngayon, dahil nakakilala ka sa Panginoon, tumanggap ka sa Panginoon, papunta ka sa impyerno, inilipat ka ng Diyos papuntang langit. Kaya walang dahilan para ang Kristiyano ay maging malungkot. Gaya dito, dapat masaya kasi number 1, reason to rejoice because hindi lang yung mahal mo sa buhay, hindi lang yung anak mo ang nandito kaya masaya ka. Diba? Hindi lang yung asawa mo ang masaya, nandito kaya masaya. Ikaw, buti ikaw, dapat talaga malagi kang masaya kasi may joy ka. Dapat may joy na siya. So, ibig sabihin, tayo, dapat hindi lang masaya dahil yung anak mo kasama mo, dahil yung asawa mo kasama mo, dahil yung kaibigan mo kasama mo, dahil yung pastor natin kasama natin, ang ating Lenny kasama natin, o sino mang kamag-anak natin ay kasama natin ngayon. Hindi lang po yan ang dapat nating ikasaya. Unang-una, higit sa lahat,
tayo'y dapat maging masaya dahil the presence of God is here. Nandito, kasama natin ang presensya ng Diyos. Kaya yun dapat tayo maging masaya. Diba? Kasama natin ang presensya ng Diyos. Bagamat tayo walang nakikita rito na ribulto. Pero yung presensya ng Diyos nandito. Kaya nga, dapat masaya tayo lagi. Hindi tayo inaantok. Nandito ang Diyos sa presensya ng Diyos. Sisimba ka, sasamba ka sa Panginoon. Tapos aantukin ka. Di ba? Presensya ng Diyos nandito. Tapos nagse-cellphone ka lang. Hello? Di ba? Nandito presensya ng Diyos. Tapos nagkukwentuhan lang kayo dyan. Hello? Okay, magalit sa akin ha. Hindi ko ako galit. Nagpipreach lang. Alam mo, masaya tayo lagi dahil yung presensya ng Diyos ay nandito. Reasons to rejoice. The presence of God. Nandito. Presensya ng Diyos. Dahil sabi nga sa Matthew chapter 18, verse 20, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa kanyang pangalan, nandun ako sa gitna. O, ang dami natin. 2 o 3 lang, nandun ang Panginoon. Ang dami natin ngayon. Kaya dapat masaya tayo pag nasa simbahan. Hello? Kung seryoso kayo, panantingin nyo sa akin. Hindi po ba kayo nagsasawa sa mukhang ito? Ha? Reason to rejoice, presence of God. Number 2, lipat na ito, madali lang ako mag-preach. No, number 2, verse 6. Verse 6, sabi dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daig ay magpasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Number 2, not only the presence of God, but prayer to God. Dapat maging masaya tayo. Dahil alam natin yung panalangin natin, dinidinig ng Diyos. Di ba? Naniniwala ba kayo sa prayer? Amen. Kaya lagi kayo maging prayer. Prayerful. Lagi tayong manalangin. Lahat ng kailangan natin, idaig natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Dapat masaya tayo dahil alam natin dinidinig niya tayo. Binibigyan niya ng kasagutan. Alam niyo, kaya lang minsan ang mga Kristiyano nadadalang manalangin, kaya bihirang nagpupunta rito sa prayer meeting. Kukunti, tayo punong-puno ngayon. Prayer meeting, kukunti na. Pero sabi doon, lahat ng kahilingan, lahat ng kailangan, pwede niyong gamitin yung panalangin na yan. Kaya sa prayer meeting, dapat nandito ka. At lagi kang manalangin. Ilang beses kayo manalangin? Sabi ko nga, kung 2 beses ka manalangin sa isang araw, karnal ka sa panalangin. Kulang. Kung 5 beses ka, kulang. Kung 3 beses lang. O 4 na beses sa araw, ano? O ilang beses ka kumain sa isang araw? 3 lang. Eh kung 3 lang panalangin mo, di kumakain ka lang. Kaya karnal ka, kulang. Di ba? Eh yung iba kumakain pa sa gabi. 4. Oh. May midnight snack pa. Wow, ano. Oh, di ba? So, ibig sabihin, sa panalangin, maging masaya tayo dahil sabi ng Diyos, tumawag ka sa akin. At ang sabi ng Panginoon, at sasagot ako. Ang gandang hamon yan. Kaya lang minsan, dahil sa sobrang busy natin, sobrang pindot natin sa cellphone natin, nakakalimutan na natin manalangin. Sobrang pagod na. Di ba? Hello? Oh, ang likot mo naman, sabihin. Di ba? Oh. Panalangin. Masaya tayo, mga Kristiyano.
Dahil anuman, sabi diyan sa verse 6, sabi diyan, no? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi lahat sa pamamagitan ng panalangin. Yung mga estudyante, pag kulang kayo ng katalinuhan, ano sabi? Hamon ng Diyos, James 1:5, kung nagkukulang ka ng karunungan, humingi ka sa Diyos. Yung mga naghahanap buhay, nagtatrabaho, pag kukulang ka ng karunungan sa trabaho mo, humingi ka sa Diyos. Lahat ng bagay, sabi diyan, na kailangan natin sa pamagitan ng panalangin at daing, didinggin tayo ng Diyos. Inom muna. So, dapat masaya. Presence of God, prayer to God. Pangatlo na. Simple lang, ang aking mensahe ngayon, hanggang 20 minutes, okay na. Verse 7, sabi dito, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at sa inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Not only presence of God, prayer to God, but the peace of God. Kapayapaan ng Diyos. Di ba? Hindi ka matatakot na maglakad mag-isa kahit sa dilim. Sino ang takot sa dilim? Meron mo natatakot sa dilim. Pero, maglalakad sa kalsada, o saan man pupuntahan, huwag kang matakot sapagkat yung kapayapaan ng Diyos ay ibibigay sa iyo. Dapat tayong masaya. Yung kapayapaan ng Diyos, sabi nga doon sa Psalms 4:8, payapa akong mahihiga at matutulog dahil alam ko ikaw ang Panginoon ang gagabay sa akin. Mag-iingat sa akin. So, dapat masaya. Di ba? Pero mukhang seryoso kayong nakikinig. Masaya. Dahil yung kapayapaan ng Diyos ay binibigay sa atin. Paano naman ako magiging saya, Brother June? Pambihira. Paano ako magiging masaya? Marami na akong kasalanan. Marami akong pagkukulang sa Diyos. Paano ako magiging masaya? Tama. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa isang Kristiyano, ay dapat tayo may pagtitiis sa buhay para lumago ka bilang Kristiyano. Pag mahina ka, wala. Hindi ka bibigyan ng kapayapaan ng Diyos. Di ba? Kasi minsan ang Kristiyano, tanunan dito, bakit ganito, Panginoon? Bakit ganito, Panginoon? Bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit may problema ako? Bakit ako nagkakasakit? Bakit ganito? Tinatanong natin ng Diyos. Wala tayong karapatang magtanong sa Diyos. Ang tanungin natin yung sarili natin. Ano ba ako sa Diyos? Ano ba ang nagagawa ko sa Panginoon? Di ba? Kaya wala tayong kapayapaan Dahil pagkukulang natin sa Panginoon, marami tayong pagkukulang. Di ba? Marami tayong pagpapala, pero minsan, lagi nating nauubos, nawawala. Dahil hindi natin kasama ang Panginoon sa ating mga tinatanggap. Maging tapat tayo para yung kapayapaan ng Diyos na yan ay bibigay sa atin. Amen? Presence of God, prayer to God, peace of God. Number 4, verse 8. Sabi dito, katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung anumang kagalingan at kung anumang kapurihan,
ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, ibig sabihin, dapat, hindi lang tayo masaya dahil yung presensya ng Diyos, yung panalangin natin, dinidinig ng Diyos, prayer to God, peace of God, but the promises of God. Yung pangako ng Diyos sa verse 8, sabi Diyos, kakatapos-tapusan, anumang bagay. O, di ba? Napakaganda. Anumang bagay. Kanina sa kahilingan, sa panalangin, ngayon naman ay anumang bagay ibibigay ng Diyos. Di ba? Pero bakit Brother John? Eh ngayon, wala pa akong kotse. Hindi binibigay. Di ba? Tanong, may garahe ka na ba? O wala pa, paano kang bibigyan ng kotse? Tama, di ba? Oh. Bakit ngayon, Brother Yun, hindi pa ako nagkakaroon ng jowa? Ay, jowa. Ano kaya? Bakit kaya? Wala pa akong asawa hanggang ngayon. Pero yung iba may asawa na, naghihiling pa. Yung iba, ano? Pero swerte ka, alam niyo ba kung bakit? Sinabi ng Biblia, mapalad ang tao na pinahihintulutan ng magulang mag-asawa. Mapalad. Pero, mas mapalad yung wala. Di ba? Kaya kung wala kang asawa, huwag kang malungkot, mas mapalad ka. Sinabi ng Panginoon yan sa Biblia. Di ba? Kaya sabi diyan, anumang bagay na hingiyo, kung hindi kalooban ng Diyos, walang mangyayari talaga. Kung ikaw ay tinatawag ng Diyos, hindi ka pwedeng umiwas. Di ba? Yung tinuro ni Brother Joe. Tama ba? Yung kay Jonah. Oh, di ba? Bakit prayer meeting yun? Maraming wala. Prayer meeting yun. Ano? Inuutusan siya, pumunta doon sa, ano ba yun? Nineve. Ano? Pero batigas sa ulo. Pumunta doon sa Tarsus. Kaya nung pagbiyahe niya sa Tarsus, nilulod siya ng isda. Yung bangka na sinasakyan, lumubog. Nilulod siya ng isda. Pero, nung iluwa siya ng isda, doon pa rin sa Nineve dumating. So, ibig sabihin, walang makakatakas sa Diyos. Sino man sa atin, kung ikaw ay tinatawag ng Diyos, maglingkod sa Kanya, maglingkod ka. Huwag kang matakot. Huwag mong alalahanin yung magulang mo. Huwag mong alalahanin kung sino. Sa Diyos ka sumunod. Kaya huwag kang magtataka kung balang araw, si Brother John Lineses na dito. Kung huwag kang magtaka kung itong batang ito, magandang lalaki, sunod sa akin. Ito ay pumunta rito, nagsasalita na ng P-Prince. Di ba? Lahat ng bagay, pwede. Mangyari. Kaya maging masaya tayo. Ano mang hilingin natin sa Panginoon. Pero pag tinatawag tayo ng Panginoon, maglingkod, lalo na kayong mga kabataan, na makapaglilingkod kayo, marami kayong oras para sa Panginoon. Kaming matatanda na, senior na ako. Ako na lang ang senior, na junior pa rin hanggang ngayon. Kasi Rodolfo Santiago, junior. Kaya senior na. Junior pa rin. Ano? Di ba? So, ibig sabihin, maglingkod tayo habang tayo nandito. Nabubuhay habang malakas hanggang kaya natin. Huwag nating isipin yung mga problema yan. Yung problema yan darating sa atin talaga. Hindi pwedeng kamo, Kristiyano ka na, wala ka ng problema. Ako, sa dami ko na naging problema. Na-stroke ako. Oh, pero makulit pa rin ngayon, di ba? 2022, na-stroke ako. Pinalo ako ng Panginoon. Kasi yung mga kasalanan natin, yung mga pagkukulang natin, pinalo ako ng Panginoon. Bakit? Bakit ako pinalo ng Panginoon? Kasi umibig ako. May asawa na ako, umibig pa ako. Umibig ako sa katabaran.
Hindi na ako naglalakad. Hindi na ako nag-iinsayo. Oh. Di ba? Kaya pinalo ako ng Panginoon. Umibig pa rin ako. Saan? Sa katakawan. Kung ano-anong pagkain na subo ko, kung ano-anong pagkain na hindi ba sa sustansya, yun, pinalo ako ng Panginoon. Di ba? Sa dami ng mga chemical ngayon na ginagamit ng mga tao para lang masarap, para mabili. Yan, pag tayo hindi nag-iingat, papaluin tayo ng Panginoon. Na-stroke ako. Oh. Di ba? Kaya yung katawan natin, ingatan natin yan. Hindi ko malaki kang katawan, mataba ka, healthy ka. Yung sobrang bigat ay malnoris. Yung sobrang gaan, malnoris. Kaya dapat doon ka lang sa Islam, medium. Di ba? Ingatan natin yan. Binigay ng Panginoon yan eh. Kaya tayo dapat ay masaya dahil anumang hilingin natin sa Panginoon ay ibibigay niya. Reasons to rejoice. Presence of God, prayer to God, peace of God, promises of God. Yung mga pangako, anumang bagay, sabi niya dyan, ibibigay ng Diyos. Ano? Anumang bagay. Pero parang mahirap. Anumang bagay, sabi mo kanina, tapos hindi naman binibigay sa akin. Okay, dito tayo. Abot tayo dito sa bandang huli. Para mainawaan nyo kung bakit anumang bagay. The last! Oh, yung dili, ano? Nainip ba kayo? Hindi naman, ano? Okay. Verse 19. Isa sa mga dapat memorize natin, mga kapatid, ang talatang ito. Salamat sa tubig. Sabi nga ng Bible, ang manggagawa, ang mga ngaral, painumin mo lang ang isang basong tubig. May pagpapalang babalik sa iyo. Tubig pa lang yun. Pero kung may kulay, mas maganda. Joke lang, ano? Okay. Ha? Di ba? Verse 19, the last. Sabi dito, presence of God, prayer to God, peace of God, promises of God. The last, verse 19, sabi dyan, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at kalawalhatian ni Kristo. And all these things, sabi dito, but my God shall supply all your needs. Diba? Lahat ng mga bagay, and God, my God shall supply all your needs. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan. O, pansinin natin yun ha, mga kapatid. Verse 19, ibibigay lahat ng kailangan. Sabi ni Preacher John, pambihira, ibibigay ang kailangan. Bakit hindi? Ang tagal-tagal ko nang nanalangin, hindi pa rin ibinibigay. Ibig sabihin, hindi yan kailangan. Dahil pansinin natin mabuti at pupunuan ng Diyos ang bawat kailangan. Kailangan lang, hindi yung gusto. Iba ho yung kailangan sa gusto. Ha? Tanda natin, iba yung kailangan sa gusto. So, lahat ng kailangan natin. Kasi kung meron na tayong asawa at hihingili pa tayo ng isa, hindi na kailangan yon. Gusto na yon. Kung meron na tayong sapatos na maganda, kung naka-Converse ka pa, o hihingi ka pa uli, hindi na kailangan. Gusto na yon. Yung bawat kailangan lang. Diba? Yung kailangan ang ibibigay ng Diyos, bawat kailangan. Iba yung gusto sa kailangan. Pansinin natin yon. Ha?
kailangan. But my God shall supply all your needs, not all your wants. Kung may cellphone ka na maganda, tama na yun. All your needs. Paano, Brother Joe? Wala naman akong alahas eh. Ano? Kailangan ko. Okay. Kailangan ba talaga kayo alahas? Hindi naman, ano? Pero yung iba, may alahas na, sobra-sobra naman. Diba? Hello? Yung iba, may sasakyan na. Gusto, may sasakyan ulit. Yung iba, may cellphone na. Gusto ko, dalawa-dalawa. May tablet pa. Ano? May ulam na. Yung iba, maraming Kristiyano, kahit Kristiyano, minsan, nagre-reklamo pa, may ulam na. Nagre-reklamo, bakit ito na naman ang ulam? Bakit ito na naman? Bakit nananalangin ka pa? Ang sabi, doon sa 1 Thessalonians, chapter 5, verse 18, tama ba? Kung hindi ako nagkakamali. Hindi nakakalimutan ko na eh. May edad na. Kung minsan nga, napagkagising ko, sabi ko, bakit katabi kita? Sino ka? Nakakalimutan ko na kung sino siya eh. Ano? Matanda na kasi. Ha? Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng kailangan, ibibigay ng Diyos. Kaya tayo dapat masaya. Hindi yung gusto natin ang masusunod, kundi lahat ng kailangan. Ha? Mararanasan natin yan, yung limang yan. Presence of God, prayer to God, lahat ng panalangin, ang peace of God, promises of God, provision of God. Tandaan natin, buksan natin sa 1 Samuel chapter 12, verse 24. 1 Samuel. Chapter 12:24. Okay, nakita niyo na? Okay, lahat tayo magiging masaya, lahat tayo magiging maligaya, at lagi tayong magiging tagumpay sa buhay natin. Tandaan natin ito. Sabi po rito sa 1 Samuel verse 24, matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya ng katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong kadakila ang mga bagay na Kanyang ginawa sa inyo. So, di ba? Kaya tayo buhay pa. Kaya tayo ay maayos ang buhay. Kaya tayo ay patuloy na nakapaglilingkod sa Panginoon. At sabi diyan, dili-dilihin ninyo ang inyong ginawa niya sa inyo. Sa dami. Di ba? Kung ako nga, kung babalikan ko yung buhay ko, talagang, ako noon, talagang wala. Simpleng-simple lang. Ano? Kalimutan ko tuloy siya sabihin ko. Di ba? Di ba? Ako nga noon, sa dami ng problema, sa dami ng pagsubok, nagana kami, sumagana, napag-aral namin yung mga aming mga anak, pero sinubok kami ng Panginoon. Di ba? Si Jaja na-operahan, nagka-cancer. Si Mrs. na-operahan, nagka-cancer. Nagkaano pa rito sa likod, 2 beses na-operahan. Ako na-stroke. Kaya nga sabi ko, talagang napakahirap ng buhay. Buti na lang, merong isang awitin. Naalala ko tuloy, kaya pala nalikha. Sabi nung awitin, gusto ko lang bumitaw. Wow. Sabi pa gano'n, di ba? Pero salamat sa Diyos. Dahil nagpatuloy, nagbangon, bumangon, na-stroke, bumangon, nandyan pa rin ang Panginoon. Laging gumagabay. Di ba? Gumagabay sa Panginoon. Talagang huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Yan lang ang dating isaksak sa atin. Puso sa ating isip. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Magpatuloy tayo, mga kapatid.
Kaya mula noon, 1983, hanggang ngayon, 41 years na yata. Sabi ko nga, si Ate Lenny, ang pinakamadad na Kristiyano dito. Yan, si Kuya Abra. Sunod ako na. Pinakamatandang Kristiyano. Pero nagpapatuloy sa Panginoon. Walang kalungkutan sa Panginoon. Hindi ka lugi. Lugi ka pag tumigil ka sa Panginoon. Lahat ng sinabi kong ito, mararanasan mo, magiging masaya ang buhay mo, magpatuloy ka sa Panginoon.